Pagkatapos matalo ng TNT Tropa sa Terra Firma Jeep ay malaki na yung posibilidad na palitan ng kanilang import na si Darius Days. Dalawang sunod na yung talo ng TNT at hindi ito maganda dahil natalo sila sa Titan Ultra at sa Terra Firma Jeep. Ang inaasahan ngayon ng mga insiders ay kahit hindi pa ready maglaro itong si Ronde Hollis Jefferson. Inaasahan kasi baka Oktubre pa makabalik itong si Jefferson ay hahanap muna ng ibang import ng TNT. Dahil sa tingin ng mga observers parang wala sa kondisyon itong si Darius Days. At hindi ito uubra kapag ganyan ang kapag ibig sabihin ay kapag nakaharap nila yung mas malalakas pang team ay hindi na kakayanin ng TNT. Kung sa Titan Ultra at sa Terra Firma nga natalo sila, paano pa pag nakaharap nila yung mas mga matitinding mga koponan ngayon. At ayon dito sa mga reports na lumalabas, itong TNT raw ay tinitignan kung sino pa yung mga available na mga imports. Katulad nitong sila Miles Powell, si KJ McDaniels, or baka humanap din sila ng iba pang mga NBA veterans katulad ni Lance Stephenson kung sila ay magiging available. Yan daw ngayon na pinag-aaralan ng management ng TNT dahil ayaw nilang magaya sa San Miguel noong last conference kung saan natatandaan ninyo ang San Miguel nakailang palit ng import. By the time nakuha nila itong si Benny Boatwright, ayun, sobrang sama na ng record ng San Miguel at hindi na sila nakakuha ng tsansang umabante pa sa semifinals. Kaya ngayon pa lang daw itong TNT Tropa pinag-aaralan na kung ano ang kanilang gagawin para masiguro na sila ay makakabawi. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin talaga ng TNT Tropa ngayon at kung sino yung kukuhanin nilang import para masiguro na sila ay mananalo na talaga at matitiyak na makakabawi na dito sa kanilang mga dinaranas na mga pagkatalo. Mga itong TNT Tropa, tignan natin kung ano pa yung mga plano nila. Ang Titan Ultra ngayon ay ang balita natin na susunod naman nagagawa ng malaking revamp dito sa kanilang lineup. Ito ay pagkatapos sila ang maging kauna-unahang team na talunin itong Macau Giant Pandas. Lumamang ng malaki Titan Ultra pero nung bandang huli, natalo pa rin sila dito sa Macau at syempre hindi yan nagustuhan ng management. Itong management ngayon mukhang naiisip na baka kinakailangan talaga nila na palitan na o i-trade na itong si Joshua Monson para sa ibang player. Baka yan daw yung nakakaapekto at dahilan kung bakit hindi maganda ang nagiging laro ng Titan Ultra. Isa lamang yan doon sa mga tinitignan daw na pwedeng magdahilan nitong Titan Ultra kung bakit sila natalo dito sa Macau Giant Pandas. Alam natin si Joshua Monson ay isa doon sa mga players na matagal na napapabalitang iti-trade at kinumpirma naman ng Titan Ultra na open for trade talaga itong si Monson. Pero naghahanap sila ng player na magiging sulit naman yung kapalit. Ayaw nila ng mga one-sided na mga trade. Kaya nga mukhang yan ngayon yung makikita natin kung paano gagawin dito ng Titan Ultra kung sakasakali nga na ituloy nila to. Ang maliwanag dito, hindi nagustuhan ng management yung pagkatalo nila sa Macau, lalo na't lumamang pa sila ng malaki. So kinakailangan daw gumawa ng major adjustment dito sa lineup nila. Baka pumayag na itong Titan Ultra doon sa Stockton for Monson trade dahil itong Converge FiberXS natalo naman sa San Miguel Beermen at marami nagsasabi na baka itong Converge pumayag na sa trade. Kung sakasakali, wala naman siguro magugulat yan dahil alam natin na seryoso itong management ng San Miguel pagdating dito sa ganitong klaseng mga trades at maski na itong Titan Ultra. Kaya nga malamang talaga itong si Joshua Monson ay eventually maalis na yan sa Titan Ultra at bago matapos ang conference na to ay malipat na sa ibang koponan at aabangan na lang natin kung saan ito. Samantala naman, itong San Miguel Beermen ang balita natin ay gusto pang lumakas dito sa darating na PBA draft at naghahanap daw sila ng mga teams kung saan pwede sila makipag-engage para makakuha ng mga draft picks. Yan daw yung malaking ambisyon na plano ngayon ni Coach Leo Austria sa pagbabalik niya. Sa kasalukuyan kasi, ito San Miguel ay willing ng pakawalan itong kanilang big man na si Motau Tua at baka dadali niyan sa Titan Ultra kapalit nung first round draft pick nila. Napapansin ninyo ito si Motau Tua hindi na masyadong nagagamit dito sa San Miguel Beermen at yan ay isang senyales na baka ito ay pakawalan na ng management. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka dyan dahil yung management talaga ng San Miguel ay naghahanap ng mga bago na mga players na pwede nilang maisama dito sa kanilang roster. At iyan na nga, kabilang na dyan syempre itong si draft pick ng Titan Ultra o di kaya naman
nitong Phoenix Fuel Masters. Kung si Motao Tuma ang kapalit, for example, nung Titan Ultra draft pick, sa tingin ko, yan ay kagad-agad napapayagan naman ni Commissioner Willie Marcial at ng PBA. Kaya mukhang hindi ito magiging malaking issue para dito sa liga, lalo na alam natin na naghahanap talaga itong teams ngayon ng mga bagong mga players. Katulad nitong San Miguel Beer, no? Alam nila na tumatanda na yung core lineup nila. Kaya kinakailangan nilang kumuha dito sa draft. Baka si CJ Lane or malay natin, baka to si Raven Gonzalez makuha nila. Or may iba pang dumitaw na pangalan dyan. Baka may film na sumarma katulad ni Justice de Corsi. Kaya nga itong San Miguel, alam na alam yan, particular na ng management. Kaya hindi sila nagdadalawang isip na i-trade yung mga players na sa tingin nila ay matanda na at hindi na po pwedeng magamit ng mahaba pang panahon. Kaya ngayon namang mga teams na naghahanap ng mga veterano katulad ng Titan Ultra, malamang yan ang tatanggap dito sa trade offer ng San Miguel Beermen. Napag-uusapan itong mga trade, wag na tayong magulat kung itong TNT bukod sa pagpalit ng import ay pumasok din sa isang trade dito naman sa matagal na nilang ka-transaction ng Blackwater Bossing. Mukhang itong Blackwater Bossing daw ready ng bitawan to si Dalf Panopio at baka yan ang makuha ng TNT kapalit naman ni Ray ng Batak. Naghahanap daw ang TNT ngayon ng mga pandagdag na mga players dito sa kanilang lineup, pati itong sinambatak ang isa doon sa nakikita nila na po pwedeng makuha. Kung sa bagay, ito namang si Dalf Panopio, alam natin mahusay yan talaga. At matagal na napapabalita yung trade na Dalf Panopio for Ray ng Batak. Yun nga lang, sinubukan muna ng TNT na kunin to si Joshua Monson dahil parang siya raw ang priority ng tropa. Kunin sana si Monson kapalitin ng Batak pero hindi nga pumayag ang Titan Ultra. Sinubukan din daw ng TNT i-trade si ng Batak sa Blackwater Bossing. Kapalit naman nitong si Cedric Bearfield pero tumanggi rin itong Blackwater dahil gusto ng Blackwater na isama si Henry Galinato na ayaw namang ibigay nitong TNT tropa. Kaya iyan yung nagiging sitwasyon dito sa TNT sa ngayon. Kung sa bagay, yun namang mga talo ng TNT, no, tandaan natin, ang daming wala sa kanila mga starter. Sila Oftana, si Rosser, si Jason Castro. Kaya understandable, pati si Kelly Williams wala pa. Pero sabi nga ni Coach Shot Reyes, hindi excuse yan dahil 5 players pa rin yung naglalaro doon sa court. So ngayon mukhang naghahanap talaga sila ng mga bagong scorers na pwedeng maidagdag. At ito si Dalf Panopio ang isa doon sa nakikita nila na po pwedeng magandang addition. Kaya nga magkakaroon tayo ng matinding diskusyon dito, sabi nga nila, kung sakasakali na matuloy talaga ang mga nabanggit na trades. Kaya magiging isa to sa mga very interesting na aabangan natin sa mga susunod na araw pagdating dito sa paggawa ng mga plano ng TNT sa pag-trade para dito kay Ray ng Batak kapalit nga nitong si Dalf Panopio. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Anthony Alon, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Michael D, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Monde Guzman, si Romeo Conchada, si Katsakino Dukusin, si Joseph Pineda, pati na rin si Malyari Mascareñas at ang iba pa.